Magandang gabi po sa ating mga ka-spoiler alerts. Ako nga pala Sen Yui, mga kasama nyo para pag-usapan ang ikapitong kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po at i-like ang Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Ano ba? Meron po tayong YouTube. Mamaya. Meron po tayong YouTube at Twitch Tuloy mo channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dala po kayo sa aming website. Pahinarya sa www.fpsmediaph.com. Ano ang pinagsasabi mo? Then, may nakita kasi kaming translation. Ayun, magandang gabi. Magandang gabi. Kayo yung nanonood sa Basag, Basag Hit. Teka lang, gusto mo daw, basag yung audio. Then, nag-ano kasi kami, nag-Google Translate ng, ano ba sa Tagalog o sa Pilipino yung spoiler alert. Ang nakalagay, basag trip. So, kanina, kaya, sinubukan ko mag-Tagalog, pero mahirap bang i-Tagalog yung mga social media platforms. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin yung kakatapos lamang na kabanata, ikapitong kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, anong doon? Masabi niyo doon? Saan ba nag-start? Saan nag-umpisa? Nag-umpisa ito nung sa di ba? Yung ililigtas na ba yung Ayun pa. Then, nagsimula doon sa doon sa pagdalaw ni Ibarra sa kay kay Maria Clara. Kay Maria Clara. At ang inaasahan natin na makiray moment. Hindi, kasi kung familiar kayo doon sa Suyan sa Azotea, ang daming ganap doon. Daming paraan ng panliligaw, yung paraan ng palitan ng mga mga suyuan nung araw, yung tipong ang title, di uso holding hands nun Yes. Ang title pa nga dun sa sa kabanata Suyuan sa Azotea. Azotea. Yes. Ligawan sa balcony. Yes. Azotea ay Tagalog ba o Espanyol ng Espanyol yata. Ang Azotea ay parte ng bahay. Oo nga, yun nga. Alam ko pinagdedebatehan namin yan nung high school yung Azotea. Di ba noon yung mga bahay na naka-elevate, tapos akit ka ng hagdan. Ngayon yung unang landing, para siyang floating terrace na ngayon kung tawagin natin ay balcony. Pero hindi pa yun yung kumbaga ay papunta dun sa bahay. Pag akit mo dun, meron pa siyang reception area. Tapos kung maalala nyo doon sa mga nakakarang episode, umakyat sila ng hagdan papunta sa living room. So, ang Azotea ay parang hindi pa yun yung pinakaloob nung hindi pa yun yung sabihin na nating katulad sa mga bahay ngayon na house compact na ngayon Noon, ang daming spaces. Yes, so nakita ko yun dun sa dito sa Casa Francisco. Meron silang malaking parang balcony na nasa taas. Yun, parang ayun yung Azotea. Oo. Na may daan talaga na buhol. Para doon. Kasi doon minsan yung mga nag-uusap. Tapos syempre nung una nagpipipa yung mga So parang doon yung smoking area. In a way, yes. Kasi hindi ka dapat nag-ano sa loob. Kasi puro kahoy yun So dito sa isa pa lang. Kaya trivia lang yung itong kabanata 7 sa kabanata 7. Kabanata 7 sa sa No Limit Hunger, kabanata 7 rin sa yung Suyuan sa Azotea. Pero bitin dito. May nawala dito. Although may palitan sila ng mga madalang salita kulang kasi sa libro kasi sa No Limit Hunger muna may nabanggit nila yung liham ni Ibarra kay Maria Clara tungkol sa dahilan ni Ibarra bakit siya umalis. So binabasa ulit niya ni Maria Clara yung liham na yun at doon biglang naalala ni Ibarra ang dahilan niya kung bakit siya umalis, bakit siya pumunta ng Europa. At naalala niya ulit yung dream para pangarap ng papa niya namatay. Yun, so yun ang dahilan ng biglaan niyang pag-alis dito sa palabas ng Maria Clara at Ibarra. Hindi nabanggit yung nabanggit man ang liha pero hindi naging napag-usapan. Hindi na pinakita sa mga eksena na Although ang bago
usapan si Clay, naputol. Parang pinutol na. So siguro yun nga yung isa sa paraan nung book world na wag masyadong ma-divert dun sa ano. Kay Clay. Oo. Dun sa may sumingit na ano. Pwede rin yun ang dahilan kung bakit hindi nabanggit yung sa rehab dahil nga may biglang bagong topic na napag-usapan. Pero ang laki nung chunk na nawala doon sa mismong book dito. Unlike ng mga previous episodes, na-i-segue nila kompleto. Pero dito, ang laki nung nawala kasi halos walang suyo ang nangyari. Kasi ang laki malaking parte yung para sa emotional development ni Ibarra. Malaking bagay yung rehab talaga pag nagawa yun. Inisip ko naman, baka lalagay nila sa ibang eksena. Hindi lang din yun. Hindi rin masyado na-establish yung chemistry ni Julian San Jose at ni Dennis Trillo. Yun nga mas nagkaroon pa ng development with So, mamaya, natin? Yun yung medyo frustration ko. Mamaya, pag-usapan natin yan tungkol sa ako. Ito sa after, pagkatapos nung umalis niya ni Ibarra, kasi paalam siya, puntahan daw niya yung putod ng ama niya. So, medyo nasaktan si Maria Clara dahil sandali lang si Ibarra. Uwi na siya dito si Ibarra, punta sa Checo. Umaga siya dumalaw kay Maria Clara. And umaga din, nagpaalam siya kasi nga, babiyahe siya pa, Laguna. And nung time na yun, matagal ang biyahe. Kasi Calesa, Karwahe. So, actually, aabutin ka na ng kinagabihan bago ka makarating doon sa, hindi katulad ngayon na may MRT, may carousel. So, noon talaga, matagalan ng biyahe. So, pagkatapos magaling ni Ibarra sa bahay, ano yung kasunod yung kay Clay? Yung dinalaw niya sa kulungan si Ate Girl. Si Ate Girl na nakulong. Yung binugbog ni Padre Kinalbo ginupitan ni Padre Damaso at pinagpapalo. Nilatigo ng mga Guardia Civil. Yun. So gusto niyang iligtas or piyansahan itong si Ate Girl. Ang pangalan, Chi? Pero may pangalan na siya sa, di ba? May binigay naman pangalan? Hindi pa, wala. Basta Ate lang. Si Ate. Yun. Yung nakadaupang palad ni ni Clay. Bago siya umikot at mahilo. Yun. Then, bibigyan niya na ng piyansa dapat. Tapos, ang sinabi ng mga Guardia Civil, kung wala kang pera, 80. Anong tawag sa pera nila? Yun nga, wala ang translation kung magkano yung halaga ng Basta 80 pesos, 80 something yung. So baka centavos pa lang. Kasi hindi, piyansa Piyansa, Hindi, malaking na yung centavos ng panahon yun, di ba? Sa piyansa, may particular silang binanggit na siguro maganda. Pero hindi centavos, hindi siya centimos. Hindi siya centimos. Hindi yan yung mismong word. Pero yung katumbas pero ang pwedeng katumbas nga nun is katulad ng hikaw niya na gawa sa ginto. Na yun nga yung parang natripan nung mga Guardia Civil. Pero parang syempre hindi mo maibibigay agad yun eh. Kasi yun dahil may sentimental value sa kanya. Value sentimental. Ano ba? Pabira. Yun. Hindi binigay muna ni Clay yung hikaw niya. So ano nangyari? Bumalik siya, nakita siya niya, Bumalik siya dun sa may pinagtatambayan niya. Pinagtatambayan sa hotel. Hindi sa hotel. Hindi, dun sa may... So, saan niya nakita si Sa lang, dun sa may... nakita niya si Pro. Yun pala sa pinagtatambayan niya. Doon sa saan siya nakita nila Ibarra at nung pangalan ng best friend ni Ibarra? Si David Luca. Basta yun na yun. Ikaw. So, dito, sentimental nakita nila si Clay. Tapos, inaya ni Ibarra si Clay na sumama sa kanila papuntang San Diego. Kaso, takot si Clay sumama dahil baka di na niya makita si Prof. Tsaka yun nga, tawag dito, baka di siya makabalik. Kasi nga, tawag dito, inaabangan niya yung professor niya doon. Tapos,
nagpapatulong na lang siya na baka may kakilala ka na pwede siyang mamasukan. Ang naisip ko naman ni Ibarra ay si Maria Clara, ang kanyang nobya. Ang problema lang, ay inisip nila Maria Clara na baliw siya, baka dalhin siya sa mental. So, sumama na lang siya. Oo. Pero bago siya sumama, sabi, makita na tayo dun sa hotel, meron lang akong pupuntahan. And yun nga, dito pinakita ng napagdesisyonan na niya na ibigay ipiyansa yung kanyang hikaw dun sa kapalit ng kalayaan ng babae. So, dahil sa sa point na yan, parang inisip ko, may posibilidad na makikita pa natin ulit yung character na yun. Para kasi inisip ko, cameo lang si ate girl na magaling umarte. may mukhang makikita pa natin for the future chapters. Tapos dito naman pinakita na na sinundan pala siya ni Ibarra at nakita nga niya yung ginawa niya. So, pagdating dun sa tagpuan, dun sa may hotel, ito namang si Ibarra pinapikit si Clay at binigay nga ulit sinole yung kanyang hikaw kasi nga nakita niya yung yung halaga nun sa kanya. At syempre, flirty si Clay Muger. Biglang, sa sobrang tuwa niya, sa sobrang tuwa ni Clay na sa ginawa ni Ibarra, niyakap niya si Ibarra at syempre, parang tuod si Ibarra, nagulat siya Tapos may mga dumating na, marites. Na na-shock. Kaaga-aga! Diyos mio, Marimar. Hindi kasi unusual yun. Tapos, ang banggit na lang ni Ibarra, kapatid niya. Na-promote mula sa pinsan. Mula pinsan, naging kapatid niya si Kasi, kumbaga, mas hindi pag-iisipan kapag kapatid ka. Tapos, bukod din sa pag-iyakap, may binanggit din binilita akong salita si Clay na something na cheesy rin Parang pick-up line din ang dating. Kakaiba ka sa lalaki na nakilala ko. Parang ganun yung wording, non-verbatim. Iba ka sa lahat sa mga lalaking nakilala ko. Sa akin naman, pumasok sa akin ang naisip ko doon yung sa mga lalaking nakilala ko. Doon sa stepfather niya tsaka sa tatay niya. Yun yung pumasok sa isip ko. Pero isa pang sa sinabi niya is di naman daw kasi big deal ang yakap sa noong 2022. Yun. Pero nakikita natin dito hindi pa well adjusted. Dahil second day pa lang niya. Tandaan natin week 2 na to ng MCI pero second day pa lang niya sa world na to. So lang talaga, karamihan kasi sa ngayon, sa girls ngayon, marami friendly talaga, super friendly. At kasama doon si Clay. Obvious naman sa pananalita niya, sa pagkilos niya, na super touchy, super friendly talaga siya. Ako nga may kilala, yumakap sa'yo, pero big deal sa'yo. Grabe siya, Nung nagpaalam na dito, uwi na sa kanila Okay, tapos. Pagkatapos nung yakapan na yun, dumating yung best friend niya, ni Ibarra. Ba't nga daw sila nagtatawanan at parang parang naisa-isip siguro niya, parang may something tong dalawang to. Pero may moment, nagkaka-moment sila, Lord. Pero meron pang kaganapan sa ibang parte ng lugar. Katulad nung sa nagdadasal si Maria Clara sa kaligtasan. Nangyak-yak si Maria Clara dahil maagang umalis si Ibarra, di man lang sila masyado nakapag-usap. Pagkatapos si Ibarra, bilang dahil nga gusto niya ipagdasal si Ibarra yung safe travels ni Ibarra. Ligtas na paglalakbay. Ligtas na paglalakbay ni Ibarra. Nagsindi siya ng kandila sa mga sa mga santo. Para ipag-pray sa Ibarra. Dito talaga makikita talaga natin na talagang napaka ni Maria Clara, religyosa. Dami niyang scenes na halos nakaluhod siya lagi Tapos nung after nung sa sa part na yon, balik tayo kay kinausap siya ng tatay niya. Ni Di ba nga, pinagbabakasyon ko kayo? Kasi nga, ba't nagtataka siya, bakit umiiyak si halos nag-hyperventilate si Maria Clara sa kalungkutan. Kasi nga, kakaprasong time lang yung nila. Napaisip nga ako, bakit
bakit parang ganun pag-iyak ni Maria Clara, alam ko, uwi siya ng San Diego. So, di pa niya na pagtatanto na. Doon pa nabanggit ni Kapitan Tiago. Kaya pinapapunta sila sa Biateria para kunin yung mga gamit niya. At pupunta nga sila ng San Diego, pero kinabukasan pa. Yun. So, pagkatapos nun, balik tayo Padre Damaso at Padre Sibila. Sa simbahan. Nagkita yung dalawa. Nireport ni Sibila yung pagpunta ni Ibarra. Sabi, ang matawag ito na, nagpunta si Ibarra at hinahanap si Damaso dahil pagtatanong yung tungkol sa nangyari kay Don Rafael. At syempre sabi naman ni Padre Damaso, di daw siya natatakot kay Ibarra. At ano daw siya, anak ng Diablo. Ang tawag doon, Anak ng Hijo de Diablo. Ano? So, yung yun. Ikaw nagkwento eh. So, pagkatapos nung ano ba tawag doon? Malakas na salita or na salita na yun ni Padre Damaso. Pinuntahan niya si Kapitan Tiago. Kapitan Tiago. At bukas pa yung sa bukas na kabanata pa yung lalaman ng usapan nila ng Kapitan Tiago. So pagdating nila doon naman kila Ibarra, best friend niya at kay Clay. Paano na sila ba? Biyahe na sila puntang di ba? Nasa biyahe na sila, nasa daan. Nasa daan na sila. Nakita dito yung yung mga Indio na hindi na din yung mga injustices ng panahon. Yes, yung kung saan yung mga mayayaman, mga ganid, at yung mga mahihirap. Lalo naghihirap. At habang nag-stop over yung tatlo, at napag-usapan nila yung tungkol dun sa nadaanan nila. Ngayon, sabi nga ni Maria Clara ni Clay, ang tungkol dun sa ang mga mayayaman ay lalong lumayaman, ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. At kampi or naniniwala sa ganun ganun din yung nasa isip ni Ibarra. Pero yung kaibigan ni Ibarra ay salungat. Ang sabi niya, kaya daw naghihirap yung kaya daw yung mayayaman dahil may sipag sila. Ang mga mga mahihirap daw, ang mga Indio ay naghihirap dahil mga tamad sila. Na kung tutuusin, ganun din yung sinasabi ngayon, di ba? Sinasabi, kapag ikaw'y pinanganak ng mahirap, kasalanan mo na. Hindi mo kasalanan kapag pinanganak kang mahirap. Hindi, kasalanan mo na patuloy ka naghihirap. Patuloy ka naghihirap. Hindi pa kasi ko tanggap. Pero kapag namatay kang mahirap, parang fault mo na raw yun. Pero kasi kung tutuusin, maraming mga opportunities ang hindi available sa'yo, the fact na ikaw ay mahirap. Mahirap, yes. At kahit sabihin natin may mga mahihirap na nagpursige sa pag-aaral, ganyan. Pero yung mga anak ng mga mayaman, anak ng mga artistang kilala na, kahit hindi sila qualified sa posisyon na... Mataas ang posisyon na nakukuha nila dahil may backer sila. Yes. Unfair pa rin. Tapos, andyan pa rin yung katulad nung nasaksihan nila, yung hindi makapagbayad ng kasi dito, locally, tawag na daw yung pag-uusura yung pag nangutang ka sa pangkapital sa pagsasaka, pero dahil nga binagyo, yung ani, nabulok, babatakin na yung kalabaw mo noon. Kung wala kang kalabaw noon, di ka makapag... Wala ka pang hanap buhay. Ngayon, grabe yung mukha ni ni Clay dito naggalit sa sa sinabi ng kaibigan ni Ibarra. So, dito naisip ko, paano na ang love interest niyo? So si Fidel. Paano na nila? Ganong may pagka abatawag doon sa ugali ni Fidel? Pero tingnan natin kasi tingin ko meron din something dito sa character ni Fidel. Kasi una, bakit siya yung character na binigay bilang best friend or kaibigan na laging kasama ni Ibarra na wala naman to sa book? Ano ba tong si Fidel? Kastila? Ilustrado na. Pero tingin ko kasi, hula ko lang, theory lang ulit. Baka naman kasi talagang sila dating yung pamilya niya, mahirap talaga, pero talaga tiyaga. Meron naman talagang ganun. And ito yung mga tipo ng mga ayaw nang bumalik doon sa dati. Si Kapitan Tiago, dating mahirap, ayaw nang
Si Kapitan Tiago, ganun. Hindi pa masyado pinapakita yung pagiging ni Kapitan Tiago sa pera. Yun nga Kasi may kakaibang kasi yung ugali itong si yung parang okay, ito, masayahin kang tingnan sana, pero pag nakatalikod ka, minumura ka na. So, yun yung doon natapos yung ikapitong kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, hindi pa. Teka lang. May nakakalimutan ka napaka-importante. Di ba sumasagot si Clay kay Fidel na masipag naman siya. Kagaya nga daw niya, nag-aaral siya sa umaga. Minata siya ni Fidel Jun. Si Beaterio, nag-aaral sa Beaterio, pero hindi kakilos na nakapag-aaral sa Beaterio. Tapos sabi niya, nagtatrabaho sa gabi. Ano naman na ikatrabaho? Alam na natin yun, sabi ni Fidel. Matindi yung salita ni Fidel dito. Talagang kung nasa, nasa model pa to, nasampal na to ni nasampal na to ni, sabunot na ni Clay. Sabi niya, sa gabi, so alam ko ng trabaho mo, sabi ni Fidel, isa kang babaeng bayaran? Bayaran, So, kahit si Ibarra, na-shock dun sa na-shock dun sa sinabi ng kaibigan niya. Tas nanlalaki yung ilong. Tas doon natapos yung nag-post doon. Naging tuka yung ilong. Laki ng butas ng ilong. Kasi, galit Tsaka naiintindihan niya na yung Mujer Libre. Kasi, ilang beses sinabi dun sa At yun din yung pinaratang sa babaeng kinalbo ni Pablo Damas. So, doon ko naisip, paano na ang love team nyo? Malay mo. Paano may character development na magaganap? Ganun. Tingin ko naman kasi ang gusto nga kumbaga, paano mapabago ang isip ng mga taong against dun sa sinasabi natin, against dun sa injustices. Kung walang ganong character na magbabago, tingin ko yun na nga yung Fidel na character. Kasi Pero yung sinabi niya tungkol sa mahihirap mayan, parang contradicting din sa sinabi niya kay Ibarra si Fidel. Kasi nung sinabi ni Ibarra yon, sinabi lang niya na, uy, huwag kang magsasalita ng ganyan, baka may makarinig sa'yo. Pero nung nagbigay naman ng opinion si Clay, naging antagonistic. Antagonistic agad yung dating niya. Una kasi, babae. Alam naman natin nung time na yun. Na mababa ang tingin ng mga sa babae. And second, tingin ko nga, ang theory ko lang naman, dahil ito ay isang character na make-believe lang din naman ng mga writers, at meron silang creative license para kung ano man ang mangyari sa dalawa. Ito yung character na pwede na sabihin na self-made na may kaya talaga sila dahil pinaghirapan nila. So, kasi nakakapagtaka na ikaw ay nasa sirkulo pa rin ng pagkakaibigan with the Ibarras Dahil alam naman natin, excommunicado yung tatay. Tapos itong, ikaw pa, nag-drive. Doon din ako na yung tipong, ipinuslit niya yung yung kalesa. So, ito yung, walang proper na ilustrado ang ganun. So, malamang sa malamang nga, may hidden na mga backstory itong si Fidel na baka mamaya hindi lang pala siya talaga ganun kayaman o tipong galing sa hirap din. Galing sa hirap kaya alam na So, ganun. So, tingin ko may something kay Fidel na matutuklasan natin. And maganda nga na doon na lang. Silang dalawa na lang ni Mark. If ever man parang enemies if ever man na love interest nga ni Clay si Fidel, ang hula ko lang may mangyayaring may pagbalik ni Clay sa real world, may makikita siyang version ni Fidel doon. Masyak may makikitang hawig. Para magpatuloy yung nila. Tapos ang maganda, yun yung na-plagiarize niya. yun pala yung ginamit niya. Yung pala yung estudyante na plagiarize. Dating estudyante ni Prof. Pwede. Pwede, di ba? Plot twist yun. Pag yun nagkatotoo, papakain ako. Dito galing yan, gano'n. Then, kasi parang, ang maganda kasi dito, kahit pa paano, early on, doon sa episode 1 pa lang, ang dami nilang in-establish. And again, di pa tayo bumabalik doon sa panahon nila Manny and Reynes. So baka nga mabagal yung takbo ng oras doon. Oo. So, yun ang technical, pagdating sa technical, may ba tayo? Maganda yung lugar. Maganda yung shot doon sa azotea. Tapos meron pa rin silang in-implement ng mga tracks.
sobrang subtle na tracking shot, kaya buhay yung ano. Although meron sila dong isang wide shot na may painting. Yes, so. Although hindi naman masyadong halata. Pero twice lang naman nila pinakita. Pero ano? Pero maganda naman, no? Maganda yung pagkakagawa. Parang hindi ko alam kung gano'n din yung opinion niya, pero parang hindi ko gusto yung ano, yung sound dun sa ano, background music dun sa nung nag-uusap sila si Ibarra tsaka si ako gusto ko. Pero may biglang something yun. Hindi kasi nga sineset yung mood naman. Yung tawag sa genre na yun. Yung biglang may nag-strum. Hindi, yun, paalis na si Paalis na si Ibarra nun eh. Yung biglang may nag-strum na malakas. Pero yung tunog niya lang una, parang parang solemn na Tapos yung paalis biglang may parang modern version. Bagsak pa. Kasi pinag-uusapan na si Clay. Tingin ko part din yun yung technique, na parang, may biglang, parang may glitch na gaganap. Hindi siya glitch. Parang modern and classical na na pinagsama. Yes, kaya sa akin nagustuhan ko yung ang ibig ko sabihin ko yan na glitch yung kunyari, 'di ba, nag-auto-collect yung world. Pinag-usapan nila si Clay, tsaka yung tungkol sa pagiging manghuhula. So parang yun yung part ng ng world na yung effect na may something na dapat di pag-usapan. Parang cue ng mga creators na may something dito, tapos parang wala na to sa libro. Kasi pinag-uusapan na nila yung na pinag-uusapan ni Ibarra at ni Maria Clara na may nakahula ng mangyayari. Parang may glitch, tapos biglang pasok ni Pasok bigla si Tia Isabel. Nawala dun sa libro. Wala sa libro yun kasi si yung sa totoong sa kwento sa Azotea, si Tia Isabel ay nagwawalis ata or nagwawalis. Yun. Tapos naalikabukan sila kaya punta sila sa Azotea. Tapos nung papaalis na, naalala lang ni Ibarra dahil dun sa sulat. Kaya siya, naalala niya na pupunta siya ng San Diego. Kung hindi naganap yung hindi nabanggit nyo kay Clay, baka nga nagtuloy-tuloy yung kere moment nila. Pero sayang kasi magandang ma-establish yung relationship. Di ba? Tsaka yung dahon. Ito naman, pinag-usapan namin habang nanonood nung episode kanina. Bigla ko napansin yung napakalaking pinagkaiba nung pagganap ni Chinchin Gutierrez doon sa Noli Me Tangere tsaka ni Julian San Jose. Doon kasi sa Noli Me Tangere, kapansin-pansin na napaka-playful nung character ni Maria Clara doon sa Noli Me Tangere na live action series. Kung di ako nagkakamali, 13 episodes yun eh. Ngayon, dito naman, mas ito yung strictly na version ni Maria Clara na nasa isip natin na Pino, proper makipag-usap. So, parang para sa akin, parang mas lamang tuloy dito si Julian San Jose. Ang problema ko lang dito ngayon kay Julian, kulang siya sa exposure. Parang mas marami pang moments si Clay tsaka si Ibarra kaysa kay Maria Clara at Ibarra. Siguro dahil sa nabiglang naputol yung liham, nawala yung moment nila, yung naasahan nating magandang moment. Pero sabi naman din kasi ng mga creators na hindi ito exact na na adaptation. And I think okay lang din yun kasi at least tayo, di ba? Binabasa natin ngayon yung mga books. May ikakumpara ka dun sa Tsaka, pwede namang may dahilan bakit hindi ito katulad nung sa libro nangyari. Kasi nga, may another factor na nakaka-epekto eh. Yan nga. Yung kay Clay. So, invasive species itong si Clay. Ngayon, kung gusto nyo makita ko ano yung supposed to be na nangyari doon sa Suyuan, panoorin nyo yung Noli Me Tangere. Meron pala sa YouTube nung first parts. 2 hours siya na dire-diretso. And makikita niyo doon ano yung mga pinagkaiba at magandang kasi pareho siyang maganda. Ang isang kapansin-pansin doon is nung pinanood ko, medyo nahirapan akong sumunod kasi napakalalim talaga nung Filipino at Espanyol na ginamit na mahirap subaybayan. Pangalawa, mas maganda yung pagkaka-introduce dito doon sa tatay ni Ibarra doon sa MCI kaysa doon sa Noli Me Tangere dahil doon talking points lang. Habang naglalakad si Tiniente at si Ibarra. Isang sana ginawa nila sana naglagay na lang sila ng na ibig sabihin nung wording na yun. Kunyari yung binanggit nila yung pera.
Ano yung katumbas? Sana may subtitle na lang kung ano yung katumbas ng pera na yun. Di ba, may nilagay ba siyang subtitle sa live? Sa iba, meron silang nilalagay. Sana kung dun sa live stream or sa kung saan mang maglalagay ng subtitle, nakalagay dun ibig sabihin ng binanggit nila. Pero at yung mga subtitles ito, nasa mismong editing natin ng nasa nasa episode na talaga. Hindi siya sa live stream lang na. Pero isa pang napansin natin is yun nga yung sa usok dun sa may kwartel. Buwagay naman. Kwartel ba? Kwartel. Yun. Na mas mas bagay, mas rustic yung dating. Rustic, parang ang alikabok, tapos syempre madumi kasi kulungan eh. Yun, kaya sa akin bumagay talaga yung usok doon. Na tsaka medyo dark yung dark yung lugar. So, dark din yung paligid, dark din yung aura. Kaya okay lang na may usok na ganun. Then magagaling din yung mga extra. Lalo na yung yung Marites. Yung dalawang Marites. Ang inaano ko tuloy ngayon dito is i-explore pa ba yung culture kasi parang mas doon papunta eh. Mas yung kultura nung araw ang na-explore dito. May napag-usapan tayo nung pagkatapos ng review natin kahapon, yung kung aabot ba ng isang buwan dito si Clay kasi magkakaproblema yung niya. Hindi, maikli lang to kasi sunod-sunod yung yung buwan ng dalaw niya. So papakita kaya dito kung paano siya tulungan ni Maria Clara para maka-adjust. Maglagay ng pasador. Pero pinakita na yung trailer para doon sa mangyayari bukas, Wednesday na episode. Abutin sila ng gabi at makaharang sila ng mga bandido. At tulisan. Ito ay wala sa libro. Sa No Limit ang Ere, yung Hindi. Kasi hindi ko lalabas si Elias eh. Naharang ba si Ibarra? Si Ibarra mismo ang naharang ni Elias? Hindi. Yung karwahe niya, Yung karwahe ni Ibarra mismo na naharang ni Elias? Hindi. Pagkakalala ko, si Elias ang tumulong. Teka. Kasi yung double check natin. Tingnan ko pa sa libro, parang nakauwi siya, nakapunta siya agad sa sa puntod ng ama niya eh. Kaya baka sa ibang parte pa yung haharangan ng ng mga tulisan. Oo nga, nakapunta pa siya sa puntod nung nung tatay. Actually, di ba hinukay niya? At wala nga yung yung katawan. Kaya nga mas lalo siyang nagalit sa Priley. So, yun ang ano ba ba ibang napansin niyo sa technical? Wala namang masyado. Walang wala namang masyado. Kasi na-establish na yung sa mga tracking shots, sa mga at consistent naman kasi. Kaya hindi na namin binabanggit. Pero maganda yung view na napili nila sa sa yung pauwi sila. Oo. Yung tinatawid, talaga, walang bahid ng modern. Sabi niya, Nueva Ecija? Parang Nueva Ecija eh. Tingin ko, parang Nueva Ecija. Tapos yung ilog, actually, yun eh. Parang nadaanan nga natin dati, nagsushoot tayo dun eh. Na parang, yung patubig. Pero dito nagmukha siyang ilog eh. So, magaling yung Magaling yung pumili ng mga lugar. Okay. So, basahin ako ng isang komento mula sa ating manood. Yun. Mula kay ako si JR. Sabi niya, same din sa akin na ine-expect ko ay matanda na si Padre Salvi. Ito ay patungkol dun sa Kabanata 6. Ay 6. Kahapon. In-expect ka matanda si Padre Salvi. Pero na-question yan sa MediaCon kasi ang sabi sa libro natin nung high school ay sobrang payat ni Padre Salvi kaya parang matanda na itsura. Pero sabi nga ng mga historians ay baguhan pa lang si Padre Salvi kaya bata ang pinaganap nila. Tapos bagong Priley daw ay ganun ang buhok kagaya ni Padre Salvi. Next is hindi pa po tapos mag-shoot ang Maria Clara at Ibarra. Hindi na sila lock-in taping. Kagaya ng pandemic na may 1-month cycle. Yun. So tuloy-tuloy yung tuloy pa rin yung taping nila. Yung nag-umpisa kasi ang lock-in taping pa yun. Ewan ko lang ngayon kung lifted na kasi meron pa rin kasing pandemic na meron mga nagpa-positive pa and sa sa production pa rin yun. Pa rin, talagang risk pa rin. Siguro meron pang mga later na sinushoot kasi tandaan natin, na-shoot na nila yung eksenang binigay ni Barbie yung libro kay Prof. Pa-ending na yun eh. Pero siguro nagsushoot sila ng hindi
Hindi lateral yung timeline. Dahil iba-iba rin naman yung lugar eh. Bagitin ko rin yung iba pang komento. Ang sabi ni Marife, Kuya Leopes, nang nabanggit natin yung tukol sa direktor, sabi niya, Legal Wives po last year, wala pang pandemic yung Sahaya. Yung gawa ng direktor. Wala, di pa nun. Yun. So, yun ang ating Hindi sila naharang dun sa... ng pag-uwi nila. So, baka ibang eksena dapat yung sa libro. Hindi, baka old era prank. Hindi, joke lang. joke lang. Mukhang may dagdag na eksena. Kasi ang kasunod na nito, pagdating nila sa San Diego, yun nga, papakilala sila Piloso Potasio, tapos iba pang mga taga San Diego. Iba pang mga tauhan. Pero malalaman natin yan bukas kasi bukas talaga yung episode na yun. Malalaman natin kung yung... So baka naman to parang dagdag na info na lang dun sa world, parang gano'n. Yun. So, yun po ang ating review patungkol sa ikapitong kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, kung meron po kayong mga komento at suggestion. Puro at mga mag-iwan na po rin yung komento sa aming comment box. Pero suggestion namin, panoorin nyo yung Noli Me Tangere ng Cultural Center of the Philippines na pinalabas noong 90s. Sino si Ibarra? Ang mga cast nun sila Suba Serrero, si Joel Torre, si Chinchin Gutierrez. Para meron din kayong mapagkukumparahan. And syempre, katulad to, nagbabasa-basa tayo ng Ito yan, kahit kami, nagkakamali-mali pa dun sa mga kasi matagal na rin yung huling basa natin nung college, high school days pa eh. So, kailangan din ay i-refresh siyang utak. Kasi pala, Elfili na pala. Tsaka, napakarami na ring version na translation nun ng Elfili. Kaya medyo nagkakaroon din ng mga iba-ibang pagtawag dito. Interpretasyon. May iba summarize na eh. Interpretasyon. So yun ang So baka baka pag Sabado ang gawin natin ikumpara yung mga eksena na nawawala at para mas malalimang pag-uusap doon sa nakaraang week na to at ano yung mga tinalakay talaga doon sa book. Pero bukod doon, siguro marami nagko-comment na maganda daw yung palabas, nakakilig. Pero mas mabigat is ano ba yung mga nakikita niyong parallels doon sa dating panahon ng mga Kastila ganito na nakikita ni Clay at sa nakikita niyo ngayon. At yun yung tingin ko na mas importante nating dapat na pinag-uusapan. Hindi yung ang ganda ng episode, sana magkatuluyan sila. Pero the bigger question is ano yung take-away natin dun sa episode na particular? Ano ang gustong ipahiwatig ni Jose Rizal sa yun? Kasi, nung sa high school pa lang, ako laging tinatanong ng teacher namin na, sa chapter na ito, ano ang gustong ipahiwatig ni Jose Rizal sa ganitong sa ganitong sitwasyon, sa ganitong linya? So, yun ang Kasi, lately, parang nakikita na natin na walang pinagkaiba nung panahon nila, panahon ngayon. Kung sasabihin nyo na walang masyadong right sa mga kababaihan, di makapagsalita ng hanggang ngayon, ganun pa rin, di ba? And sabihin natin, ang medyo malaking kawalan ngayon sa pagdating doon sa paggalang sa mga babae. Pinapakita ni Ibarra dito yung paano properly makipag-ugnayan sa mga tao. Kaya ayoko na magkaroon ng something eh. Kasi gusto ko ma-preserve itong... So, pag-usapan natin yan sa Sabado. Sabado ng hapon. So, baka yun live. Yun. So, hanggang dito na lang po muna ang ating review para sa ikapitong kabanata ng Maria Clara at Ibarra. Kita-kita po ulit tayo bukas para sa ikawalo at maraming salamat po sa ating manonood sa YouTube channel po natin. Gama? Ayun. So, syempre, huwag nyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At syempre, dumalaw kayo sa aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron kaming YouTube, Twitch at TikTok. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website. Nag-iisip ako ng Tagalog eh. Nakalimutan ko nga. Ano yung pahinarya? Dumalaw kayo sa ating pahinarya, www.fpsmedia.ph
www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po sa ating mga manonood. Kita-kita po tayo bukas. Hanggang sa muli. Paalam!